Ano nga ba ang tamang diskarte para mapanatili nating mataas ang hatching rate ng incubator natin? Alam naman natin no, na pagkatapos mapisa ng mga sisiw, no, nagiiwan yan ng mga kalat gaya ng eggshell, balahibo at pupo nila. Kaya dumudumi ang incubator at nilalapitan ng germs. Ito rin rason no, kung bakit minsan no, pagka yung sisiw, pag tinanlawan mo naman ng ilaw, no, meron namang sisiw na nabubuo dun sa itlog pero hindi naman napipisa. Kapag ganun ang nangyayari sa inyo kasanggano, ibig sabihin kulang na sa linis at kulang na sa disinfect. Kaya number 1 no, ugaliin po nating i-disinfect at linisin ang ating mga incubator pagkatapos nitong magpapisa ng sisiw. Sabi nila pagka ito daw mga itlog na to, yung merong mga dumi, hindi na daw to pipisa. Pero sa akin, experience ko, punasan ko lang siya, napipisa naman. Ang kagandahan sa manual kasi ikaw nag-iikot eh. Napapansin mo kung pumipisa ba talaga or hindi. Di ba? Pero sa akin pumipisa naman kahit na nabasa eh. Basta mapatuyo mo rin. Importante rin po na lagyan natin ng marka ang mga itlog no, lalo na kung manual ang incubator mo para malalaman mo kung nabaliktad mo na ba ito or hindi. Sa paglalagay naman ng date sa itlog no, dapat kung kailan mo siya ilalagay sa incubator para alam mo kung kailan ito mapipisa. Base sa aking karanasan no, pagka maganda ang settings ng incubator mo no, 19 days pa lang may pipisa na dyan no, at 20 days may mapipisa na, 21 days dapat pisa na silang lahat. So yun lang mga kasanggano, kung nakatulong itong video ko na to no, please follow and like our video. Yun lang, paalam!